Mga dilawan, mga sangkay, nadiskubring may masama daw pong pinaplano kay Pangulong Bongbong Marcos. Pag-usapan po natin ito. Alright guys, eto pag-usapan po natin itong kumakalat ngayon mga sangkay na revelasyon patungkol po kay Pangulong BBM. At sabi ko nga sa inyo mga sangkay, pagdating po sa dilaw, medyo wala po talaga tayo tiwala dyan mga sangkay. Anything, kung pagdating po sa panggugulang, nasa kanila yon. Especially pag pinag-uusapan ng patungkol kay PBBM. Ngayon mga sangkay kasi, may lumalabas na impormasyon na may binabalak daw po yung dilaw kay PBBM. Pero, itong strategy ay kasalukuyan pa lamang pong nangyayari. Pero, hindi pa po na-execute ng tuluyan. Mga sangkay, kumbaga, yung misyon ng kanilang plano, hindi pa daw po nangyayari. No, pero, nasa proseso na. At kung ano yan, malalaman po natin ngayon mga sangkay. Anyway, bago tayo mag-umpisa, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. So, paalala ko lang mga sangkay, no? Sa lahat, hindi po ito kumpirmado. Ito ay kumakalat lamang po na chismis at pwede po nating sabihin na fake news ito or pwedeng sabihin totoo ito. Depende na po sa atin mga sangkay. Pero, ayun na nga po, kumakalat po ito ngayon. Pag-usapan po natin ito, mga sangkay, kasi mahirap po yung magugulat na lamang po tayo tapos wala man lang nakapag-discuss tungkol po dito. Ngayon, ito, panoorin po muna natin itong video, mga sangkay, tungkol po dito. Wala raw hatak ang magiging basbas ni PBBM sa tatakbong kapalit niya sa 2028. Alamin kung bakit sa agenda report ni Attorney Karen Jimeno. Walang maitutulong ang endorsement ni PBBM sa isang presidential candidate sa ngayon. Wala daw maitutulong. Pansinin niyo mga sangkay yung mind conditioning. Walang maitutulong ang basbas ni PBBM kung sino man ang kanyang itataas na Pangulo. Which is, alam nyo guys, panigurado naman mga sangkay, nasa dilaw na side ang itataas ni PBBM na kamay. Wala po sa side nila VP Sara. Nakakagulat yun mga sangkay kung biglang si Sara Duterte yung tutulungan ni PBBM para manalo. Grabing twist yun. So, walang dyan, mga sangkay, wala po sa side nila Sara. Malamang sa malamang, nasa side po yan ng dilaw. Pwedeng si Lenny. Si Lenny po talaga mga sangkay. Yung posible na itaas ang kamay. Ngayon, hinihintay ng marami yung endorsement ni PBBM. Siguro next year po yan, mga sangkay, kung sino man ang kanyang susuportahan. At kapag nangyari ito, magkakaroon po ng matinding pasabog ito sa buong Pilipinas. Ako, mga sangkay, tingin ko talaga si Lenny or pwedeng si Tulfo. Si Raffy Tulfo, mga sangkay. Kasi ito po ay, kung papansinin po natin ngayon yung politics, no, ang dami pong twist. Si Tulfo humahabol, si Leni Robredo humahabol din po kay Sara. Bagamat medyo malaki-laki pa po yung agwat, pero malayo-layo pa ang 2028, mga sangkay. Okay, tuloy natin. Ayon kay Pulse Asia President Ronnie Holmes. Paliwanag niya sa At the Forefront ng Billionaire News Channel, mababa ang approval at trust ratings ng Pangulo. Unfortunately, at this point in time, we see that President Bongbong Marcos has a level of approval that is less than majority. This approval is higher than approval, and this trust is higher than trust. So in that case, it would not in any way have a positive effect unless these figures would change. No? Okay, so wala daw pong magagawa kung endorsement ni PBBM kung sino man ang kanyang itataas. Pero mga sangkay, ako hindi pa ako naniniwala dyan. Meron. Pagdating sa makinarya, bagamat mababa po yung approval ratings ng Pangulo, pero pagdating sa makinarya, hawak niya po yan mga sangkay. Yung mga kongresista, yung mga politiko sa buong Pilipinas,
Nasa kanya po yan mga sangkay. Nasa kanya po talaga. Siya po yung bangka dyan no? So kung sino ang kanyang itataas, malaki pa rin po ang maitutulong ng presidente natin. Pero ito yung twist. Kumakalat kasi mga sangkay yung impormasyon na ginagamit lang daw po ng Dilawan si PBBM di umano para po sa kanilang agenda na makabalik ulit sa pwesto. Kasi sa ngayon po talaga, lubog ang dilaw Kita nyo kung ilan lang po ang nakakapasok sa kanila. Ay, ang nakapasok lang naman po sa kanila si Bam, si Kiko. Yun po mga sangkay, si Risa. Yun lamang. The rest mga sangkay, hindi na po yun mga pure dilaw. Nasa kabila na po mga political color po yun. So ang gusto nilang mangyari mga sangkay, o ang kanilang ginagawa ngayon, kasalukuyan, ginagamit daw po si PBBM para sa kanilang pagbabalik muli sa pwesto. At ayon po sa kumakalat na mga chismis na pwede nyo pong paniwalaan o pwede nyo pong hindi paniwalaan, pagkatapos po ng lahat, just in case, kung sakasakaling mananalo ang isang dilaw, I'm not saying na si Lene Robredo yun, si Bam Aquino yun, o kung sino man, basta dilaw. Pagkatapos po ng lahat-lahat, kapag nakabalik na po sila, nailuklok na po sa pwesto, ang hahabulin na naman daw po mga sangkay, mga Marcos. Uungkatin na naman daw po yung sinasabing ill-gotten wealth, hahabulin daw po si PBBM. Ganun po ang gagawin kasi yung mga yan daw po, yung dilaw, purely galit daw po sila sa Marcos family. Yun daw po talaga, makikita po natin ngayon mga sangkay, si Amy Marcos, di ba? Hindi po talaga naniniwala di umano sa mga dilaw yung kanilang pagkampi kay PBBM. Di daw sila naniniwala dyan. So pagkatapos ng lahat-lahat mga sangkay, kung sino man ang pupulutin daw ni PBBM na dilaw, at kapag napanalo daw po yun, ang mangyayari, iiwan daw po si PBBM at ilalaglag. Papanagutin mga sangkay di umano sa mga haka-haka tungkol po sa ill-gotten wealth, which is hindi po yun ill-gotten wealth. Ito po ay Marcos wealth. No? At pananagutin sa kung anumang mga kasalanan na pwedeng gawa-gawa lang, kagaya po ng flood control at kung ano-ano pa, mga sangkay. Yun di umano ang plano nila ng mga dilaw. Pero, ito mga sangkay, nagulat nga po ako kasi nilantad po ito ni Baste Duterte nung nakaraan doon po sa Davao. 'Di ba? Nagkaroon po ng rage coalition ba 'yun? Yung ano nila mga sangkay, yung malaking pagpupulong doon o pagtitipon. Sabi niya, hindi lang ako naniniwala doon. Yung sinabi ni Baste na walang makinarya si BBM. Mayroong makinarya. Kasi pag sinabing makinarya, ito po ay halimbawa po yung budget, 'di ba? Yung suporta sa mga kongresista, mga governor, 'di ba? Sa kanya po manggagaling yun mga sangkay. At kapag pagkahawak ni PBBM yung mga yan, yung mga tumatakbo, mga kongresista, mga governor, mayor, yun po ay matatawag na makinarya. Siya po talaga yung bangka dyan. Pero, may nireveal po itong si Baste, na yun po sa kanya, mga sangkay, pagkatapos daw po ng termino ni PBBM, siya naman daw po ang hahabulin ng mga dilaw. Ilalaglag din daw po siya. Base po yun sa pagkakaintindi ko ng mga sinabi niya mga sangkay. No? Ginagamit lang di umano. Pero, ako naman, mga sangkay, naniniwala na hindi nila magugulangan si BBM. Kung magulang sila, mas magulang ang isang Marcos. Di ba mga sangkay? Uunahan sila dyan. Hindi po pwedeng tanga-tangahan po dyan yung si PBBM. Malabo po yan. Matalino po yan mga sangkay. Pero yun nga po, kailangan pa rin po talagang mag-ingat. Kasi nga po, eto na nga po yung mind conditioning. Wala daw pong magagawa yung endorsement ni PBBM. Pag nanalo po yung dilaw, ano sasabihin ng dilaw? Yung endorsement ni PBBM, wala yon. Hindi yon ang nagpanalo sa amin. Dahil kung tutuusin, mababa ang kanyang approval ratings. Diba? Yun ang kanila gagamitin. Pambato kay PBBM. Tapos, doon na mga sangka isasagawa. Yung kung anumang mga binabalak nila laban sa mga Marcos. So, ganyan po kagulong politika sa ating bansa. I don't know kung paniniwalaan niyo ito mga sangkay, pero what do you think, guys? Sa tingin nyo ba ito talaga ang mangyayari? Right?
Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Mayroon tayong YouTube channel. Ito po ay Sangke Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.